Magandang araw sa inyong lahat. Servan po ito. Meron tayong i-review ngayong araw na ito na Toyota Vios. Ito po ang Toyota Vios 2022 XLE 1.3 engine with a CVT transmission. Today, i-walk around po natin yung sasakyan na ito. Simulan natin sa kanyang exterior. So, ang kulay nito ay glossy black. So, start tayo sa kanyang headlight. Ang headlight nito ay halogen type. Wala siyang LED bulb. Pababa naman is yung kanyang fog light. So, I think yung kanyang fog light ay parang LED. Kasi parang bright siya na white eh. So, I think LED yung fog light niya. So, ayan yung kanyang ilaw. So, kung titignan natin yung kanyang bumper ay parang facelifted siya. Start ata ang facelift na ito last yung mga 2021 model. So yung 2019 to 2020 iba yung kanyang bumper. Pero yung kanyang headlight at body is the same. Even sa kanyang tail light is the same din. Ang binago lang or ang refresh sa 2021 to 2024 model is yung kanyang front bumper. So makikita ninyo yung difference niya, para siyang look-alike ng Altis, o mas elegant siyang tingnan, mas aggressive. Ayan, di ba? So ang ganda, ang pogi niyang tingnan. So next, dito tayo sa side, yung kanyang signal turning light. Ito, wala dito sa kanyang side mirrors, unlike the G variant na sa side mirrors yung kanyang signal lights or turning signal lights. So ayan yung kanyang side view. So black finish. Ito yung kanyang tail light. So since 2019 up to 2024 model, ganito yung kanyang headlight, wala silang binago. So ayan. Yung XLE na variant tulad nito, automatic yung kanyang trunk. Meron siyang button sa keys, kaya kung gusto mo buksan, ipipindot mo lang siya doon. Unlike sa J at XE variant, meron siyang susian dito sa part na ito para mabuksan yung kanyang tail or yung kanyang trunk. Ito yung kanyang side. So ang kanyang body is parang all stock naman, walang accessories, wala pa akong linagyan na accessories kasi gusto ko clean look lang siya. Next is punta naman tayo sa kanyang tires, which is ako na yung nagpalit dito. So ang size ng kanyang tire is 195/55 rim 15. Bili na rin ako ng bagong lug nuts para mas malinis tignan. Ito yung kanyang engine bay. This is a 1.3 liter dual VVTi engine. Ayan. So yung kanyang engine, linabas ito I think 2017 yung dual VVTi, 2017 up to present ang engine ng mga Vios. So yeah, yung CVT transmission is I think 2017 din nag-start. So ang nahalata ko lang dito sa mga new look, yung 2019 to present, ang lakas ng kanyang hatak. Na-try ko na rin yung yung 2017 na dual VVTi, pero parang mas naramdaman ko yung mas malakas na hatak ng new look kaysa dun sa 2017, although the same sila ng displacement ng engine or type of engine at the same rin na type of transmission. So yun ang gusto ko sa new look na ito. Ang gaan siyang dalhin. Pag dinadrive mo, parang I think para akong sumasakay ng or nagdadrive ng Altis yung mga 2014, 2015 na Altis. Ayan. Tungkol doon sa power na hatak at tulin na binibigay niya is satisfied naman ako. So hindi naman ako yung driver na pang sports car, pero in my daily driving is ang Vios na ito, binibigay niya yung saktong-sakto lang na power at hatak na gusto ko. Kasi matulin siya Unlike sa mga single VVTi na Vios,
kung i-compare ko talaga siya is talagang mararamdaman mo yung improvement ng kanyang hatak. Oo, mas mabilis siya. Mas malakas yung power niya at low, especially in low RPM. So i-check naman natin yung kanyang interior. Ano makikita natin as so ito po yung kanyang interior. So meron tayo dito power window, power lock, at yung power mirror niya adjustment. So the same, just like the old Vios, lahat ng mga sasakyan, trunk, open ng trunk, tsaka open ng kanyang gas tank. And ito ang pinaka gusto ko sa sasakyan na ito compared sa mga previous model. So nag-start ito ng 2019. So since then, pinagyan na nila ng di ba? Ang daming safety features. Meron na siyang ABS, EBD, meron na rin siyang traction control, tsaka stability control. So yan ang gusto ko sa akin na ito. More on pack siya with safety. So yung kanyang head unit ay napansin ko wala siyang stock na na GPS antenna. Ito kasi yung head unit ng 2019 to 2020 I think hindi ganito eh. Yung 2021 to 2024 yata ganito na siya, iba na. So doon kasi sa previous meron siyang GPS, even yung mga XE variant meron siyang built-in GPS, pero ito wala. Ang ano nito, ang maganda dito, meron siyang Android Auto at saka Apple CarPlay, which is pag sinaksak mo na yung phone mo directly dito sa head unit is ma-access mo na yung mga apps na like Waze, di ba? So accessible na siya diyan, mga music mo, Spotify, pwede mo siyang i-access dito at pwede mo siyang i-control. Sa messages naman, pwede mo rin siyang i-open messages and call, pero through ano lang siya, through voice commands. So hindi ka nakaka-open dito ng text messages, only voice commands. And sa kanyang app na YouTube, kahit gusto mong manood sana rin yung mga pasahero mo, ay wala, hindi siya supported ng YouTube sa Apple CarPlay at Android Auto. Actually mas gusto ko yung yung Waze na gamitin kasi ano siya, mas updated siya, mas mabilis siya, di ba? Unlike sa mga stock na GPS kasi minsan nababagalan ako tsaka hindi siya updated. So mas maganda na lang yung ganun, yung connect mo na lang yung phone mo and you can connect and you can open your Apple CarPlay or yung kanyang Android Auto. So meron siyang steering control, so gumagana lahat yan, at yung kanyang answer and end call. So dito wala namang bago, the same. So glossy siya, unlike sa XE variant pure black. Sa XE variant kasi pure black siya, wala siyang mga accent na ganito na gray dito. May accent rin siya ng gray dito, diba? Tsaka dito sa XE plastic lang siya. Ito may parang foam siya, smooth na foam. Ayan. So yan, ang kagandahan naman sa XE variant, kompleto na rin siya ng safety features like airbag, meron na siyang traction control, stability control, ABS, EBD. So yun ang maganda sa Vios na ito, kasi even at XE variant talagang priority ng Toyota na lagyan ng safety feature. Kasi nga kahit ako pag nagdra-drive ako, parang mas confident pa ako mag-drive sa sasakyan na ito, di ba? So kasi nga sa kanyang mga safety features. Kung sa performance lang naman is maganda. If I'm going to rate this car, I'm going to rate it 10 out of 10. Why? Kasi unang-una, maganda yung kanyang looks. Pangalawa, maganda yung kanyang performance. So don't expect na ang ibibigay nitong performance is like mga Altis, mga Civic, 'di ba? Kasi iba rin yung talagang binibigay ng performance sa mga sasakyan na ito. Pero kung ako lang, pang daily drive ko lang, 'di ba?
pang school, pang work, this is more than enough. Wala na akong hahanapin dito. Ang ayaw ko lang sa sasakyan na ito, which is Vios naman, di ba? Lahat ng mga Vios halos, lahat ng mga Vios, ang ayaw ko lang sa sasakyan na ito is yung kanyang cabin noise. Yung pinalit kong goma niya is mas malapad. So talagang mas mararamdaman mo yung ingay doon sa loob ng cabin. So ano naman, tolerable naman siya, di ba? Unlike kasi sa mga Altis, talagang quiet yung kanyang cabin. Halos wala, hindi mo maririnig yung gulong niya pag tumatakbo. Pero kung ako naman, hindi naman yun ang yung buying decision ko kung bakit ko binili yung sasakyan na ito. Ito nga pala yung kanyang trunk. So enough na rin. So it is a 50-liter box, diba? So ayan yung kanyang space sa kanyang trunk. Ayun nga, kung may re-recommend ko ba na bilhin nyo ito, well, ang price range ng ganitong sasakyan nag-start siya ng 500,000 up to 600,000. So if ako lang, kasya naman yung budget ninyo, then why not, diba? Pwede sa akin po, pasok na pasok. Ang ganda. Maganda na yung sasakyan na to. Tsaka reliable siya. Mga piyesa, mga mekaniko, kahit saang lugar ka pumunta, may available dyan. Okay, so try natin start yung Vios. Ayan. So ito, yung aircon. Start natin. Sa kanyang likod naman is typical na space ng isang Vios. 'Di ba? So kasya naman yung tatlong adult dyan sa likod. So walang problema. So ito yung kanyang mirror or yung kanyang visor. Meron siyang mirror sa passenger. Ang maganda rin, even sa driver side meron. Sa XC kasi wala eh. So even sa XC wala, I think wala siyang light dito sa harap. Doon lang siya meron sa gitna. So guys, kung meron kayong question about sa sasakyan na ito, then just comment and then I will try to answer it as long as alam ko yung kanyang sagot. Yung first apak mo pa lang at low RPM pa lang, talagang haatak na siya. Even nasa NLEX ka, nasa highway ka, hindi ka talaga mabibitin. Para siyang Altis in my opinion, kasi nakadrive na rin ako ng mga Altis na 2014 to 2016, diba? So yun ang number one I think na gustong gusto ko talaga dito, yung kanyang performance. Yung mga, well, hindi ko naman sinasabing hindi matulin or hindi malakas ang hatak ng mga single VVTi, pero there is an improvement na talagang mahalata mo if you compare mo siya sa mga dual VVTi. Isa pa sa mga gusto ko sa sasakyan na ito ay matipid siya talaga. Kasi tingnan mo dito sa kanyang gauge, yung kanyang linalagay na range per liter. So as of now nasa 10 siya, sometimes nagte-13 din siya. So hindi ko pa siya na-experience na bumaba sa 10 based on my driving habits. So yun ang gusto ko, matipid siya. It's like I'm driving Altis kasi matulin na rin siya, hindi ka bibitinin talaga sa overtaking. So yun naman ang gusto natin, 'di ba, sa isang sasakyan, yung it gives it purpose, 'di ba, na hindi ka mabibitin sa highway, yung comfort niya. At saka number one na iniisip din natin is yung kanyang fuel consumption, which is really matipid naman talaga ang Toyota Vios. That's why it is the number one top selling cars in the Philippines, even brand new or second hand. Talagang tinatangkilik ng mga Pinoy kasi yan yung kanyang trademark. So I hope nakapagbigay ako ng information if you are deciding to buy a car like this. So kanya-kanyang opinion or kanya-kanyang taste naman sa sasakyan, pero if you are choosing between cars, like for example meron kayong pinagpipilian pa na isang sasakyan na same segment
or parang same sa segment ng Vios, then if I were you, I will go for the Vios. If it's for your long-term ownership, doon ka na sa Vios. Kasi nga, unang-una, sa sasakyan naman, pag bumibili tayo, kailangan we take in consideration din yung kanyang maintenance at parts ng mga pag nasisira. O gaano ka mahal yung pyesa, gaano ito kabilis mabili. 'Di ba? Ayaw naman natin pag may nasira sa sasakyan natin, hindi natin mapagawa kasi walang parts, hindi natin mapagawa kasi mahal ang pyesa. 'Di ba? So just go for the Vios and it will give its purpose. Yan is based on my experience, especially if it's your first car, if you're just starting na magkaroon ng sasakyan, then it will really be a good choice for you. Okay, so thank you sa panonood ng aking simple vlog. I hope nakatulong ako ng konti. Kung may mga hindi man ako nasabi, then just comment below para masugutan ko yung mga tanong ninyo. So next time ulit, meron na naman tayong i-review sa sasakyan. Please follow and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Ulit po, si Servan po ito. Have a good day.